Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumalabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinisilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at dakila kaysa sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayong araw, nakita ko ang katapatan ni Juan Bautista. Kahit siya ay nasa bilangguan na, patuloy pa rin siyang naghahanap ng katotohanan tungkol kay Jesus. Ipinaalala niya sa akin, kahit matagal na akong naglilingkod sa Panginoon, may mga bagay pa rin na nagdadalawang isip ako o minsan ay nalilito. Bilang isang lingkod simbahan, natutuhan ko ang pananampalataya ay hindi laging maliwanag. Minsan, kailangan ko lang na manahimik, magtiwala at patuloy na manalig. Dahil ang tunay na Kristiyano ay iyong naniniwala kahit hindi kailangang makita. Walk by faith, not by sight. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa buhay at misyon. Tulungan mo akong mas lalong maging tapat sa pananampalataya. Kahit sa mga sandaling ako'y nagdadalawang isip o nalilito. Palakasin mo ang aking loob na magtiwala sa iyo. Naway manatili akong tapat sa paglilingkod. May pusong mapagpakumbaba at laging handang sumunod sa iyong kalooban. Amen.